Check ko kung ito yung continuation. Hmm. Server manager. So, nakalagay po dito yung computer name ko, work group, kung gusto mong baguhin yan, wala naman pong problema. Okay. Same lang yan Tapos, sa yung ano, IP address sa ko, which is OS2 na ginagamit natin. 192.168.145.128. Okay. So, next natin, balikan ko lang to. So, click natin yung server manager. Check na tayo dyan. Click natin ng add roles. So, paano ba mag-add roles? So, pwede tayong mag-click dito sa plus. Yan, sa roles na to. Tapos, click mo yung add roles. So, dito kung mapapansin ninyo, ang roles na nakalagay sa kanya, 0 pa. So, wala pang papel, wala pa siyang in-indicate na rules, regulations, policies, implementation dito sa PC na to. Kasi, kaka-reformat lang natin eh. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, mag-a-assign tayo. TESDA at 2021. Tapos, next natin. So, if I were you, pag nag-setup kayo nito, kuha kayo ng papel, isulat ninyo kung ano yung mga inilagay yung passwords dito. Tapos, next lang natin to. Then, click lang natin ang reboot on completion para hayaan natin na pag natapos siya sa setup niya, kusang mag-reboot yung system. Kailangan kasi yun eh, na ang computer natin, after natin mag-install ng mga roles, is i-reboot natin. Asa na tayo dito? Ayan na, andito na tayo sa part na to. Ito, kailangan na natin itong umpisahan nitong server management na to. Though medyo malayo-layo pa naman ang ating assessment. Ang assessment natin, April pa naman. Pero mas magandang well-exposed na kayo dito sa server management para kung ano pa yung mga gusto niyo pang idagdag dun sa ating mga discussion, maihabol ko pa. Natin, pasok lang muna tayo, press Alt, Control, Delete. Tapos, type lang natin yung TESDA at 20. Yan. Tapos, kapag okay na po, ano na yung susunod natin gagawin? Refer tayo. Ang number 5 natin is, kailangan natin mag-install ng i-configure ang DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. So, paano ang gagawin natin dito? So, click ulit natin ang server manager. So, ito yung server manager natin. Yan. So, andito na naman yung summary ng ating PC. I-click lang natin ang roles. Meron na tayong dalawang
roles na naka-install. Add roles tayo. Next. Then, ano ulit yung kailangan natin? DHCP. So, mapapansin ninyo, naka-check na yung dalawang roles natin. Yung ADDS installed na, yung DNS installed na. Nakapag-setup na tayo ng domain name, tama? Anong domain name natin? Yes na, ma'am. Ay, passport. Ano po ulit? Ano yung domain name natin? Yung may .com? mcc.com po. Yun, mcc.com. Okay. Next natin, so, ano na yun? DHCP, ayun. DHCP server, click lang natin yan. Dynamic Host Configuration Protocol enables you to centrally configure, manage, and provide temporary IP address and related information for client computers. So, dito naman sa DHCP, dito tayo nagko-configure ng ano ang gusto mong ibatong IP address na kukonect sa yung, for an instance, merong client na kukonect sa server. Ano yung IP address dapat ng client para makakonect siya? Pasok ba siya sa range? Okay? Tapos, next lang natin. Next. Ito po ba yung IP address natin kanina? Yes po. Oh, yes po. Pareho po. So, check to confirm. Pwede tayo mag-CMD. Tapos po, i-type natin IP config. Yan. So, as you can see here, ang IP address na nakalagay, 192.168.145.128. So, pareho lang naman po ang naka-indicate. Then, click natin ang next. Then, ito po, pwede mong palitan to. Ang 127.0.0.1, yan po ay IP address ng bawat PC. So, kung gusto mong palitan to, wala namang problema. Ang ilalagay natin dyan, kung ano ang IP address ng server natin. Kasi, doon ko connect ang ating mga client. So, burahin ko to. Pag binalidate ko kasi yan, valid pa rin yan. Kasi nga, again, ikaw to eh. Kumaga, 127 siya, pero siya pa rin yung IP address ni server. Pero para ma-configure natin na maayos, lalagay natin yung IP address na nakikita natin kay server. So, ano ba yung IP address na yon? 192.168.145 145.128. Tapos, click mo po yung validate. Yan. So, valid siya. Pag mali din naman ang IP address mo dito, hindi yan magiging valid. Ito, wala na tayong babaguhin dito. Next lang natin. Next. So, dito po, ano yung scope natin? I-click lang po natin ang add. Tapos, scope name. So, check natin yung reference natin kung pareho ba ako. Okay. So, nandito na sa letter M. Sa scope name, pwede mong ilagay na lang dito kung ano yung IP address mo. Ay, anong domain name mo, pwede mong ilagay dyan. Then, ang importante dyan yung starting IP address ng client na kukonect sa'yo. So, again, ang IP address mo is 192.168.145. Sige, yan yung sa akin. That 145. That 128. 128. That 128. Okay. Ngayon, mag-i-increment lang tayo ng isa. Okay? Kasi, si 128, reserved na kanino? When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to sound. Get your message right every time. mcc.home.
So, yan. Yung mcc.com, ang IP address ng client niya is 192.168.145.129. Tapos, next lang natin yan. Tapos, disable lang po natin si DHCP stateless. Then, next natin. Use current credentials. Ito po yung tatandaan nyo po, pag hindi po kayo maka-access sa server or sa client natin na nakakonect, ito po ang itatype ninyo. mcc/administrator para makalogin. Sige, type natin yan. Then, andito yung summary of information. The network IP address is 128. Yan. DNS server is 128. So, pareho lang sila. Tapos, ang IP address range ng scope niya, ng client niya. Okay. Tapos, install lang. And, hayaan mo lang muna siya mag-load. Tapos, again, may suggestion is turn off, i-restart lang natin itong PC natin para masigurado natin na nagti-take effect yung changes. Pag lumabas yung ganito, pwede ka mag-type lang dyan ng kung ano-ano. Okay mo lang para mag-restart siya. Pag wala kasing tinype, hindi siya makakapag-restart. Okay, tapos enter lang natin yan to access the Windows. Correction po pala, instead of multi-boot, common din na tawag sa ganito is dual boot kasi dalawang OS ang nakalagay. Pero pag naka 2 or more na operating system nang in-install mo sa isang system, multi-boot na talaga siya. Dito na tayo sa desktop natin. Okay, nakakailang roles na tayo. Nakatatlo na tayo. Tatlo na, no? Opo. Yes po. Ano-ano yon? Anong unang roles? ADDS? ADDS po. Pangalawa? DHCP. DNS server, tas DNS, DHCP. tapos DHCP. Okay. So, tatlo na yung ating roles na na-install. So, ang next natin po ay a-access naman natin si file services. So, si file services naman, dito naman, access muna natin. Click natin si server manager. Tapos, confirmation lang, ilan yung, tatlo na po ang nakalagay dito. Tapos, add roles lang tayo. Next. Then, check natin si file services. So, ano ang trabaho ni file services? It provides technologies that help you manage storage, enable file replication, manage shared folders, ensures fast file searching, and enables access for Unix client computers.